It is the people from whom democratic governments draw strength, and this administration is no exception. I know that there are those who do not approve of my methods of fighting criminality. In response, let me say this, that I was elected to the presidency to serve the entire country. I was not elected to serve the interest of any person or any group or any class. I serve everyone and not only one. I am here because I love my country and I love the people of the Philippines. I am ready to start my work for the nation. And by virtue thereof, to proclaim Rodrigo R. Duterte as the duly elected President of the Republic of the Philippines. I, Rodrigo Roa Duterte, do solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties as President of the Philippines, preserve and defend the Constitution, execute the law, do justice to every man, and consecrate myself to the service of the nation. So help me God. The test of government is not whether we add more to the abundance of those who have much. It is whether we provide for those who have little. Ang ilang gihimo sa among pastor, maubot ang iyang gibuhat katatay digong. Gikuha nila ang hustisya. Pero nganong niyata? Gipakita nato ang gugma sa atong Pangulo. Gipakita nato ang gugma sa atong tatay digong. Gipakita nato ang gugma sa atong Vice Presidente. Tungod kay dili nato gusto nga mudaog ang dautan. Tanatong mga matarong. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay si Duterte! Duterte! Sa ako ka drug user and pusher kaniyadto, and I've done so many worse things sa akong kinabuhi. But karon, nabag-o na. Daghan sa gigamit na mga tao para matabangan ko. Ug usa na diha si former President Rodrigo Roa Duterte na himong dungog sa tanan iyang pagdagan. Gi-challenge niya ang tanan na magbag-o na. Tungod kay nakita namo ang proyekto ni Kuya Rodrigo. Wala mi katilaw sa proyekto, wala siya na imong presidente. Mao na nga kahilak ko sa emosyonal tungod kay nasiya karon sa laing nasod unya gusto gyud unta namo nga mabalik siya din sa Pilipinas kay siya among mahal nga presidente. Libo-libong mga former rebels ang nag-surrender, and that fact results na nabibigyan kami ng pagkakataon na mabuhay ulit, and it means a lot for us because mahirap pagbigyan ng second life. Sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo at dito sa Pilipinas, patuloy po tayong magkaisa. Huwag po nating kalilimutan ang taong tunay na nagmamahal sa ating mga Pilipino. Lumaban sa sindikato ng droga, linabanan ang mga kriminal, subalit inihandog ng sarili niyang gobyerno sa kamay ng mga naglalaway na banyaga. I think we should celebrate the love and sympathy of millions of people around the world. I think we need to celebrate your being the image of sacrifice and courage. We celebrate the birth of a leader who gave his all but asked for nothing. We celebrate your gallantry for standing tall against all odds. Ito po ay para sa ating dating Pangulo at para sa Pilipinas. Ito po yung inaantay natin na sa matagal na panahon, tayo po ay watak-watak. Itong pagkakataon nito, tayo po ay sama-sama. Ano man ang kulay mo, ano man ang politika mo, itong araw na to, na birthday ng ating dating Pangulo, dapat tayo nagkakaisa.
Ang araw na ito ay hindi lamang isang selebrasyon ng kanyang buhay at liderato, kundi isa ring pagsasama-sama nating lahat upang ipakita ang ating matibay na paninindigan sa kanyang mga adhikain at pamana sa ating bayan. Huwag tayong magpadala sa takot, bagkus ay magbuklod tayo bilang isang pamilyang Pilipino. Nananalig na mananaig ang katotohanan at katarungan. Pilipinas at sa buong mundo ay buong sumusuporta behind you sa laban na ito. We will overcome this, and all we can do at the moment is continue praying for you and your good health. Please keep strong. Patatag tayo para sa ating bayan. Napakahirap po na tayo litisin sa isang banyagang korte at banyagang mga huwes sa banyagang lugar. From the bottom of my heart, I would like to thank all of you for celebrating the birthday of our dearly beloved, the most loved President of the Republic of the Philippines in the history, President Rodrigo Roa Duterte. Una sa lahat, maraming salamat sa iyong pagiging tunay na kaibigan, Mayor. Maraming salamat sa iyong pagtanggap sa akin bilang spiritual advisor sa matagal na panahon. Kaya sa iyong kaarawan, Mayor, ang ating dating Pangulong Duterte, ang dalangin ko ay palawigin pa ng Diyos ang iyong buhay, bigyan ka ng malakas at malusog na pangangatawan, proteksyon at seguridad na asan ka man ngayon, at naway maging inspirasyon ng iyong karanasan na marami pa ang tumindig para sa katotohanan at katwiran. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta sa aming tatay na si Presidente Rudy Duterte. Maraming salamat din po sa pagsuporta niyo sa pamilya namin. Alam natin na si Presidente Rudy ay nasa mahirap na kalagayan dahil sa kanyang edad. Isa lang po ang inihiling naming pamilya, ang patuloy niyong pagdasal para sa kanyang kalusugan. Maraming salamat po at tuloy po ang laban. Si PRRD ay isang Pilipino. Si Rodrigo Roa Duterte ay dapat, kung may haharapin siyang kaso, ay dapat dito sa lupa natin, dito sa Pilipinas. Maraming salamat sa inyo at kailangan namin kayo sa laban na ito. Hindi namin kaya kung wala kayo mga Pilipino sa likod namin. My warmest birthday wishes to former President Rodrigo Duterte. I learned resilience and courage in your exigence. Thank you for teaching me the value of education. I wish you love, good health, and happiness. Happy 80th birthday, Papa.
escalate.